Ito ang kalpi. Sabi nila, dito raw galing ang pangalan ng lugar namin. Maliit lang itong prutas. Pero matibay raw ito. Kahit ilang bagyo na ang dumaan. At tulad ng kalpi, may kwento rin ang lugar namin. Dito po nagsimula ang maraming panalangin. Yung pasimula po kasi ng lokal, sa bahay namin, tas nailipat na naman sa iba. Halos palipat-lipat po ng lokal. Tapos yung ano po, naanib na din si nanay. Tapos dito na po nagsimula ang lokal na kumbaga naalala niyo kahoy pa nung una. Kagustuhan ko pa ito. Nga parang makaugdok simbahan kay karayo naman pakadti sa inda oh. Nga usahay magsakit ang ulo ko. Maguran-uran. May na lang nga adi apiki sa amon ng simbahan. Kaya maskin maghiranat pwede makadalo. Nag-umpisa pinagkulong-kulungan, may nagbenta ng plus ibili ng hayo para ano po, para nagbenta ng ano para paunti-unti makapagpatayo na makapagpalagari ng mga kahoy. Ganun. Kasama pa nga po kami dun sa Del Carmen sa Mactan. Kami talaga nagbenta ng baboy. Hawak-hawak namin yung ano, tapos naghanap ng buyer. Tapos yung pinagbentahan po, yun po yung iba po ibinayad po namin dun sa satellite ano po kasi binibili po natin yun. Tapos ayun po, awa ng Diyos, hanggang sa naging okay na po ang lahat. Ang pagdalo po namin, ano na po, live na po. Kasi dati po nga sa ano lang, cassette tape, yun po yung ano namin. Tapos dumating po sa point na nasira na siya, naging marupok pa tawag doon yung ano. Tapos napalitan na po ng SIM kasi may mga kapatid ko na nagbigay ng ano. Tapos paunti-unti po napapaayos namin yung lokal. Pero hindi po namin talaga siya mapapaayos ng yung biglang ano, ganda, ganun po. Pakunti-kunti, semento, yung ganun po. Tapos sa kabilang part, gano'n na naman. Tapos hanggang sa mabuo po yung paikot ng lokal na ano na siya, concrete na siya. Pero half pa lang din po. Tapos, ayun nga, pagka ano, umuulan, dahil nga po ano na siya, sa katagalan, hindi nasira na yung yero. Tumutulo na siya pagka umuulan. Pag dumadalo po kami, may mga katabi po kaming tabo, timba, ganun. Kasi ano may tulo po siya. Tapos, dumadating din po yung ano, minsan na pagka lumalakas yung hangin, hindi pumapasok po yung ulan. Hindi, yung mga kapatid po hanap ng pwesto na yun, hindi sila maambunan, opo. Tapos yung iba po, dumadalo may payong sa loob ng lokal kasi yung ano nga, pasok ng ulan po kasi malakas yung hangin. Tapos, ayun, awa po ng Diyos. Hindi po naging yun sa mga kapatid na kahit masama yung panahon na yung lokal namin sira ay kumaga tumutulo, hindi po yung naging hadlang para hindi po dumalo yung mga kapatid. Awa po ng Diyos, masaya po kami nagkikita sa lokal. Na ganun po yung sitwasyon. Minsan nga po, biruan na lang namin na, okay lang yan sis, kasi tumutulo lang naman yung lokal kapag umuulan, ganun po. Pero ano po, ayun, nag-iipon-ipon pa rin po kami sa loob ng lokal. Siguro po nung bagyong Upong, maraming nalungkot. Kasi marami nga pong, kumbaga mga bahay na nasira.
Sabi nga namin yung upong parang mas nagbukasyon ng mas magandang kapalaran po sa amin. Sa mga kapatid po siguro, kahit yung mga kapatid alam po nila. Kasi nung bumagyo po si kuya po nakarating ng spate na kung tutuuson, hindi naman talaga namin kumbaga naisip na busy si kuya sa mga pag-iikot sa mga kapatid kung paano niya. Di ba? Tapos biglang kami yung pinuntahan yung pangarap po ng mga kapatid na makita si kuya parang tinupad niya. Kasi nakita namin siya. Yung bagyo ay parang sasabihin mo na lang, Panginoon, salamat po kay Upong dahil nakarating si Kuya sa Masbate. Parang gano'n po. Yung si kuya pa lang po, yung pumunta po dito. Masaya na po yung sa akin. Tapos sabi po na ipapaayos po yung lokal. Pero hindi ko po inisip na ganito po yung mangyari. Yung Habang tumatagal, habang tumatagal po yung trabaho, nakikita namin, bakit ang namamangha ba? Kaya minsan nag-uusap-usap kami mga magkakapatid. Siguro, sabi ko nga, ito ang pinakamagandang regalo ninyo sa ating mga kapatid. Sa inagap, hindi namin maisip na magiging ganito yung lugar namin. Kaya salamat sa Diyos kay Paul na binigyan yung mga kabutihan sa amin. Ito nga po yung lokal po namin. Hindi po namin nakakalain na ganito po ang mangyayari kasi yun nga, mahirap naman po kami. Sanay din po kami sa kumbaga sa mahirap na kalagayan. Pero nung nagbagyo siguro pangarap namin na maisaayos yung look. Pero hindi po sa ganito. Sabi nga namin, minsan nag-uusap kami, yung ginawang pagsasayos sa lokal po namin, parang higit pa po doon sa binigay na kailangan lang po sana namin. Kasi sanay po kami na electric fan lang. Meron kami. May pa yung dala ng ibang kapatid. Pero ngayon hindi na po naman kailangan magdala ng electric fan or kaya pang may pay kasi naka-aircon na po kami. Sabi nga namin, opo. Grabe nga po ang Ngayon po hindi na kami nagdadala ng electric fan or pang may pay. Na po, jacket na. Kasi malamig na sa loob. Nag-uusap kami, tinitingnan namin, sabi namin, Nay, ano bang nagawa natin mabuti? Bakit sobra naman tong ginawa na, parang sobra naman tong nangyayari sa amin, parang higit na sa kailangan namin, parang ganun po ba?
sa pangarap, hindi po namin naakalain na aabot po sa ganito. Yung kaganda yung lokal. Kung gaano po, kumbaga hindi lang talaga siya itinayo, kundi yung itinayong may pag-ibig na ibibigay yung the best para sa kapatid. Kaya siyempre wala naman po kami ibang sabi kundi salamat sa Diyos, kay Kuya, sa mga kapatid na sa mga pagmamahal na binibigay po nila sa amin. Yung lugar po kasi namin hindi naman siya talagang kung tutusin nasa loob nga po kami ng bukid na nga po ito, pero sino pong magsasabing mahirap yung taga-lokal ng Calpe. Ang ganda ng lokal eh. Opo. Saka kay Kuya po, salamat po sa mga aral na patuloy niya po binibigay sa kapatiran. Kung paano po tayo turuan na, kung paano lingapin yung mga kapatid. Salamat po sa nakita po kasi namin sa sis, parang hindi po siya napapagod na kasi malaman po namin nasa ibang lugar siya. Tapos maya-maya nandito na naman po sa Salamat po sa kahit po sa presensya niya lang po sis, nung pumunta siya. Salamat po Kuya sa kumbaga pagbibigay ng katuparan sa mga pangarap ng mga taga-Masbate na makita po namin. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyo lahat mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa mabuting pagkakataon. Tayo po ay magkita-kita. Salamat sa Diyos at kayo ay nasa maayos na kalagayan. At dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat sa inyo dito po sa dako ng Masbate. At lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang lokal. Siya po sa tayong mga katulong po ni Kuya. Minsan nga nagugulat siya, nasa lokal na po namin. Minsan nga po, nalaman namin pumunta ng lokal kami yung wala kasi madaling araw po sila. Yung mga katulong po ni Kuya na nakita mo lang po sa TV na parang imposible na mapaharap mo, mayakap mo ng malapitan. Kumbaga, yung pangarap po na yun, natupad sis. Kaya siguro maraming salamat po sa Diyos sa pagtubad ng mga pangarap po namin na makita po sila namin. Salamat po sa Diyos. Ito kang Bro Daniel. Salamat kang Bro Daniel na buligan man kami. Pati pag-aning balay ko naguba, buligan pa ako. Kami po dito sa lokal namin ay nakahanda po kami sumuporta sa anumang panukala ni Kuya. Siguro, pag mayroong gagawin na lokal, isa din po kami sa susuporta para makaganti din kami sa kanilang mga ginawang kabutihan sa amin dito. Ay, kumusta? Kumusta po?
Bati po sa inyo lahat, mga kapatid, ng pag-ibig at kapayapaan. Salamat sa Diyos. At formal na po na binubuksan natin ang lokal ng Kalpi para sa kapakanan ng ating mga kapatid dito sa inyong lugar at sa atin pong mga kapwa-tao. Meron na po kayo din lugar na kung saan maaari po kayo na makapunta kung may mga kalamidad at hindi lang sa ating mga pagkakatipon, kundi sa iba't ibang pamamaraan na ito po ay magagamit para sa kapakanan ng kapatiran. Salamat sa Diyos sa pagbibigay ng katuparan na tayo po ay makapagsagawa sa maiksing panahon. 6 na buwan lang po mula nung kami nang galing dito. Eto na po. Alay natin sa karangalan ng Diyos at para sa kapakanan ng ating mga kapatid, formal nating binubuksan ang lokal po ng Kalpi. Yan, pasok tayo sa Lord. Salamat sa Diyos. Good morning po. Pagbati po muli sa inyong lahat mga kapatid at una po ay nagagalak ang aming mga puso mga kapatid na sa tulong at awa ng Panginoon ay nagkaroon ng katuparan. Hindi po to repair talagang wala na po kasing natira. No? Kaya ako naman ang paniwala ko po mga kapatid ay kamay ng Diyos kasi yun no? Parang sinasabi sa atin, ay panahon naman ay ayusin na ninyo yang para sa mga kapatid dito sa lokal ng Kalpi. Kaya salamat po una sa Panginoon, salamat sa Diyos, sa ating mga kapatid na nakikipagkaisa, sa lahat po ng naging bahagi ng paggawa na ito, mga kapatid. Masaya po ako para sa ating mga kapatid dito sa lokal dahil mayroon na po kayong masisilungan, hindi lamang po sa ating mga panahon ng pagkakatipon, kung hindi sa iba't ibang mga kaparaanang ito'y magagamit sa kapakinabangan ng atin pong mga kapatid dito sa inyong dako. At ako po ay naniniwala, ito ay bunga ng paggawa ng Diyos. Kaya nga sinasabi, ihabilin natin ang ating lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. Ako po ay naniniwala, ito'y pinapangyari ng Diyos. Kung mayroon mang maaaring masabi sa isang paraan ay nagkaroon ng kalamidad, naging daan din po ito para mabigyan ng prioridad na yung ating mga kapatid dito sa inyong dako ay magkaroon ng kanilang mapagkakatipunan na maayos, na nakita ng Diyos naman po ang inyong mga kalooban, na hindi naman kayo naghahangad ng kung ano pa man. Sabi nga noong kapatid, hindi ko naman iniisip na ganito. Wala namang sanay naman kami anya ng ganito, sanay naman kami ng ganon. Yun po ang ako'y nagtitiwala, nakita ng Diyos sa inyong mga puso, kaya pinagkalooban kayo ng mas higit pa sa inyong inaasahan. At ito po ay sa pakikipagkaisa ng bawat sumasampalataya. Nakikita ninyo kung ano ang nagagawa ng sama-samang pagtutulong-tulong ng bawat sangkap ng katawan, ang paggawa ng bawat isa na may kalakip na pag-ibig at pananampalataya. Sabi nga nung kapatid, naramdaman nila na ito'y ginawa na may pag-ibig. Kaya po, ako din ay nagtitiwala. Sabi ko nga, 6 months, I commend kung sino man po ang mga kasama na contractor dito, mga kapatid na gumawa, ay na-appreciate po namin mga kapatid. Kasi mahaba-habang panahon na din po tayo nagpapagawa ng iba't ibang mga construction. Pero nakikita natin, iba po talaga yung kasama yung puso doon sa mga nagtatrabaho, doon sa mga nauuna sa paggawa. Kaya salamat sa Diyos sa maiksing panahon, sa 6 na buwan. Salamat sa pakikipagtulungan ng mga kapatid sa iba't ibang mga dako na galing sa malalayong lugar, yung mga nakarating po dito ngayon upang saksihan ngayon
ito pong turnover sa inyo. Kaya po, ito mga kapatid ay itine-turnover namin sa inyo po dito sa Calpi, para sa inyong mga pangangailangan, kung paanong gagamitin ito ng maayos, ay kayo na po ang magmamantini, kayo na po ang bahala kung ano man po yung iba pang maaaring maitulong ng ating mga kapatid, nating sama-samang mga paggawa, ay naririto po ang kapatiran. At alam niyo yung inyong mga pananalangin para sa kapatiran, panalangin para sa mga kapatid, ay napakalaking bagay po nito na ating pinagtitiwalaan na siyang higit nating kailangan. Dahil yung magagawa na Diyos ay hindi magagawa ng kahit na sino sa atin. Kaya po, ang paggawa na ito ay gawa ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Tanggapin po ninyo, ang una ay kaloob ng Diyos, alay ng kapatiran para sa inyong mga kapatid dito sa lokal ng Calpi. Sana ang amin pong dalangin, mga kapatid, manatili kayong matatag sa pananampalataya. Magpatuloy kayo na naglilingapan sa isa't isa dito po sa inyong dako. Magpatuloy tayo na ipandama natin sa Diyos at ipakita natin sa Kanya na nakahanda tayong magpasakop sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Kung halimbawa, kanina ang sabi ng kapatid, ano ba ang nagawa nating mabuti? Parang nadinig ko yung isang nagsalita dati noon. Ang sabi niya, "What good have I done to deserve this?" Sabi niya. Nadinig ko yun doon sa kapatid kanina. Sabi niya, ano bang mabuting nagawa natin para pagkalooban tayo ng ganito? Huwag niyo na pong itatanong yun ulit. Dahil wala tayong ibang mabuting magagawa kung hindi ang sumunod sa Diyos. Yun po ang pinakamabuting magagawa ng isang tao. Yung sumunod sa Diyos dahil yun ang dahilan ng pagkakalikha sa atin. Ang sabi nga po ng sulat sa Ecclesiastes, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya kung halimbawa nasa isip natin ano bang nagawa natin para tayo naman ay bigyan ng Diyos ng biyaya, alam po ninyo ang sagot doon, yung pagkatakot sa Diyos, yung pagsunod sa Kanya. Kaya sana manatili po sa ating mga puso. Hindi po tayo tinuturuan sa ating samahan ng maging panatiko o kaya po ay para bang kami ay ilagay ninyo sa pedestal o parang kami po ay hindi po. Sabi ko nga palagi, kung minsan kaya hindi ninyo kami makita, tumitingala kayo. Tingin lang po kayo sa ibaba, nandun lang po kami. Yun po ang ating ibig na magawa, na sa ating pagpapatuloy magawa natin ang lahat ng bagay na may buong kapakumbabaan at pagpapasakop sa Diyos. Na ang ating pagtitiwala sa ating mga sarili, sabi ng Panginoong Hesus, dun sa 15 at 5 ng Juan, wala tayo pong kakayahan sa sarili natin na masasabit nating nagawa natin dahil tayo ay magaling, dahil ganito, dahil ganon. Di po. Kaya nga lagi nating sinasabi, mananatiling ang karangalan ay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Laging ipagpapasalamat natin kung tayo po'y naging maliit na kasangkapan. Laging ipagpapasalamat natin sa Diyos kung minarapat niya na sa isang maliit na paraan tayo ay maging kabahagi sa paggawa ng katawan, sa paggawa ng ating Panginoong Hesukristo
maging kamanggagawa ng Diyos bilang mga sangkap ng katawan. Pagkatapos nito, ang sinasabi nga po doon sa Lucas 17 at 10, maliwanag naman yun eh. Pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutos, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami. Ginawa namin ang katungkulan naming gawin. Kaya po, yun ang ating mapagsikapan. Una po, sabi ko din sa inyo, masaya po ako para sa inyo mga kapatid dito sa Calpi. Masaya kami na madinig, hindi na kayo magdadala ng pamaypay, jacket na ang dadalhin ninyo. At mga kapatid, sana sa aming paglisan na muli, hindi ko po alam kung kailan kami muling makakabalik dito sa inyong dako. Hindi ko alam kung makakabalik pa nga ba kami sa aming pisikal na pagkatao. Hindi po natin alam ang ilalabas ng araw ng bukas. Subalit ang lagi nating pag-asa, kagaya po ng atin ngang nagawang awitan, no? Kung lahat man ay mawala, ang Diyos ay laging nariyan lang. Kaya sana mga kapatid, ipagpatuloy po ninyo, umaasa po ako magiging panibagong pasimula ito sa lokal ng Calpi upang higit tayo na sa tulong ng Diyos ay maging kasangkapang makahikayat ng mga kaluluwa na kikilala sa kapangyarihan ng Diyos, magbabalik loob at gagawa ng kanyang tungkulin sa harap ng Panginoon. At kayo naman po'y makapagpatuloy, kagaya ng ating pinag-aaralan, ng walang bulong-bulungan. Makapagpatuloy kayo dito sa inyong lokal ng nagmamalasakitan, naglilingapan. Tingnan natin ang kapakanan ng ating mga kapatid, ng ating mga kapwa-taong pwede nating maabot. Huwag nating kalilimutan yung prinsipyo na yon. Doon sa 3 at 27 po ng Kawikaan ng huwag nating ipagkakait ang mabuti sa kinauupulan pagka nasa kapangyarihan ng ating mga kamay na ito ay gawin. Sapat po sa amin, makita kayo sa pagpapatuloy ng kasiglahan ng inyong mga paglilingkod. Sapat sa amin, makita kayo sa pagtatapat sa pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Sapat po sa amin at walang dakilang kaligayahan na amin pong madarama kung hindi yung mabalitaan po na kayo ay nagilakad sa katotohanan. Kaya manatili nawa kayo sa pagsunod sa kautusan, manatili kayo mga kapatid sa pag-iibigan, kagaya ng sinabi ni Pablo sa kanyang sulat, at ang kanyang mga tagubilin, gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Sabi niya sa 16 at 14 ng unang Korinto. Kaya nga po, yan ay tagubilin, una-una sa lahat ay maging maningas tayo sa pag-iibigan. At yun po ay prinsipyong dapat dala natin. At alam ninyo habang ginagawa natin yon mga kapatid, makakaasa tayo. Alam nyo, hindi ko nakakalimutan yon kaya binibilin ko lagi sa mga nakakasama. 13:5 po ng Ebreo, mamilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin naman ang nagsabi, sa anumang paraan, hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Tignan ninyo mga kapatid, sabi nga ninyo, masaya naman kami kahit ganito lang. Masaya naman kami kahit nga ma-repair lang yung ganito. Masaya kami. Nakita kasi ng Diyos yung kasayahan na yun sa inyo. Kaya, alam ng Diyos kung sa ganun nga masaya kayo, di lalo naman kayo masaya nang mas mahigit doon ang inyong nakamtan. Kaya panatilihin lang po natin yon mga kapatid. Mangilag tayo sa pag-ibig sa salapi. Alam nyo kasi ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Na sa pagnanasa ng iba ay nangasingsay sa pananampalataya. Tinuhog ang kanilang sarili
ng maraming mga kalumbayan. Kaya yung umiibig sa salapi, ang umiibig sa pilak, hindi nasisiyahan sa pilak. Kaya po yan pinaiiwasan. Pinalalayuan yan sa isang lingkod ng Diyos, yung umibig sa salapi. Ang salapi kailangan sa panagot. No? Kasi panagot yan talaga. Di naman natin nabibili ang simento ng dahon lang ng kalpi. Di ba? Di naman pwede. Kahit bunga nga siguro ng kalpi, baka hindi naman pwede ipampalit ng simento. Pero alam ninyo mga kapatid, sabi doon sa 10:19 ng Ecclesiastes, ang salapi sumasagot sa lahat ng mga bagay. Kailangan yun Pero hindi para ibigin natin yan. Kaya nga, iginagawa natin ng kabutihan, ginagamit natin para makasunod sa aral at utos ng Diyos. At ang Diyos naman po hindi magpapabaya. Sa tulong at awa ng Panginoon, kita ninyo, sabi nyo nga salamat nga doon sa bagyo. Diba? Totoo naman, hindi ba? Kinasangkapan ng Diyos yung bagyo na yon, mga kapatid. Baka kung hindi pa nga bumagyo ng ganun, baka hindi pa nagawa ito, no, mga kapatid. Pero, ako po, noong nagpunta kami dito, ewan ko kung sino na pagsabihan ko, pero natatandaan ko. Nung pumunta kami dito, nakita ko nagiba yung dahil tinamaan ng bagyo. At nakita ko yung mismo po kasi nandito ako mismo Tinignan kong ganon. Pero alam nyo, sa puso ko ang unang pumasok. Nasabi ko dun sa ibang kasama ko, alam nyo, niloob ng Diyos yan At wag nating ipagwalang bahala. Ibig sabihin yan, parang sinasabi sa'yo ng Diyos, aba anak, gawin mo to. Aba gusto mo gibain ko ba lahat yan para gawin nyo? Kaya, yung iba nga po, sabi ko nga sa kanila doon sa ibang pinupuntahan namin, wag na nating hintayin tamaan pa ng bagyo. Ayusin na natin kaagad. Kagaya ngayon, ito, awa ng Panginoon, para na lang sinabi sa'yo, prioritize nyo na yan. Kasi immediately, ay sabi ko, i-prioritize natin. Salamat naman sa Diyos dahil nagresponde ang ating mga kapatid at nagtulong-tulong ang mga kapatid na umiibig, sumasampalataya, nakikipagkaisa. Kaya in a short period of time, ito po ay bunga ng pagmamahal, pag-iibigan at bunga ng ating pagkatakot at pagsunod sa Diyos. Pinapangyari ng Panginoon ang mga bagay na ito. Kaya salamat na muli sa Panginoon. Hindi ko po alam kung saan ko pakukunin yung sasabihin ko para tumbasan yung nadarama kong kaligayahan para sa inyo, mga kapatid. Ang alam ko ngayon, mga kapatid, masaya ako para sa inyo. Nag-uumapaw ang aming mga puso ng pasasalamat sa Panginoon sapagkat Kanyang pinapangyari ito. Kaya lagi lamang ang ating isigaw, salamat sa Diyos. Ng maraming salamat sa Kanyang kabutihan. At uulitin natin sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman.